Tamang basahin mo yung ano niyan ako. Basahin mo. Basahin ko? Basahin mo nga. Basahin ko talaga. Oo. Sir, magandang araw po. Kasama po ako sa taong gustong magpagamot sa inyo. Di naman po siya, kasama po ako sa taong gustong magpagamot sa inyo. Di naman po sa nanunubok po. Nanunubok, gusto po May mag, magpatulong. magpatulong sa inyo sa kanyang karamdaman sa ngayon. Isa po ako may simpatiya niya na may bisa ng konti ang mga sakit na kanyang naramdaman. Sa ganun, tumulong po akong gumawa ng herbal para ihalo sa panghilot sa kanya. Sana po matulungan niyo siya kung sugo po kayo upang tumulong sa mga nangailangan ng Lakasan mo. hindi ko mabasa kasi yung spelling niya. Ng nangangailangan ng inyong Inyong tulong na mula sa kay taas-taasan. taasan. Oo. Sana po matulungan niyo po. Oh, sabi ano to ito yung ano, ibalik mo muna. Ayun, sandali lang. Tama yung sagot niya, no? Sagot na lang ito. Dapat i-share, di man nila Sige, makita. share mo. Kasi ganito ako, lantaran ako talaga. Bago ito siya, i-share pala to. Makita na nila yan. Ito yung sagot niya, no? Ang pangalan niya si PD Lagusan. Ito yon. Sa PD Lagusan. Ikaw, sana nanood siya ng live ngayon. So, ganito ako. Wala itong walang halong hindi ko ito pinapahiya, hindi ko kayo bago siya naka-accept ko lang kahapon, nung sa araw, lumapit agad. Pero bago ito yung huli niyang message. Kaya ako, tapatan ako. So, balikan mo yung mensahe niya sa taas. Baba mo. Unang sa sinabi niya. Pinakauna? Una. Anong sinabi niya din? Ito. Anong sinabi niya? Maayong gabi, magpatulong unta ko sa akong balatian karon. Di ba? Malino 'yon, sa akong balatian karon. Namamanhod akong mga paa, tuhod, mangungulngol palagi. May ginainom pud ako mga tambal para sa akong liver. Higda, lingkod og kuparmi di era kay di man kalakaw, haplas, itaas mo. Haplas, hampol ang tuhod pag di ka gawanta inom lang og pain reliever para sa ngulngol sa tuhod. May stainless kasi ang isa na akong tiil. Hinaot og mga muyo sa tanang ninyo akong maayo ani akong balatian. Daghan kaayong salamat. Pangalan atong Ginoo at mamagitan nimo ako maayo. God bless us. Dinan ang sagot ko, tingnan mo. Baba. Ito yan siya. Ngayon, anong sagot ko? Alam mo ba na hindi ako ang manggagamot na tulad sa mga kilala ninyo? Mabuti pa manood ka sa mga video sa YouTube para malaman mo kung paano ako manggamot at ano ang magpagaling sa'yo. Ngayon, pinasahan ko siya ng video. Ito yung video ni Whiskey na ginawa na AI. Pinasahan ko siya. Ito yon. Ngayon, anong sinabi ko? Ayan, pakinggan mo yan at marami pa sa YouTube gawin mo bago kayo lumapit. Di ba? Maganda pag ito mo pa, kasi gano'n talaga ako pag nag-reply. Ngayon, anong sabi niya? Sabi ng anak sa marunong daw, maayo manggagamot. Okay, sir, kung ayaw mo, liwag, kumbaga. Di yan ang sagot ng tunay na lumapit. Ngayon, tumawa ako, sabi ko, sa sinasabi mo, hindi ka palang totoong may kailangan. Nagpatunay lang na nanubo ka, diyan ka nagkamali. Dahil pagdusahan mo ang ginagawa mo. Yun. Di ba malinaw doon na siya ang mangailangan? Sa huling niya, ito yung binasa ko sa inyo. Itong last niyang message na hindi pala siya may sakit. Doon pa lang, nanubok na siya. Kasi isa lang daw siya sa nagsinterpret sa ginamot niya na hindi siya gumaling. Ano ba talaga totoo? Di ba? So, ang mensahe na yun yung para sa kanya. Kasi siya yung kausap ko eh. So, sa una, lumapit, siya ang may problema. Tapos daw na reply, nabihan ko na ganito gagawin, para kasi, sabi ko nga, alamin mo muna ano magpagaling sa inyo. Kailangan kung may paniniwala kasi sa kanya, hindi na share. Nakuha na naniwala siya na hindi nga man siya nag-share.
wala akong makita nagbasa siya o nanood siya ng video. So, ang sagot ko automatic, magbasa mo na manood bago kayo lumapit. So, ang sagot niya, kung ayaw mo, diwag, kumbaga. Ngayon, sa huli niyang message, tira, hindi naman siya ngayon ang nangailangan. Isa lang daw siya sa nagsimpatiya na tumutulong doon sa ginamot niya. Ibig sabihin, manggagamot siya. Di ba? Di doon pa lang makukuha ko, tama ang paniniwala ko, tama ang nasa nakikita ko, na hindi siya totoong lumalapit. Kasi kung totoo siya lumalapit, may problema siya, simple lang, o sige sir, gawin ko yan, manood ako ng video, manood ako ano yung ano, para gusto ko rin malaman. Pero hindi, iba ang sagot niya, ipabalang eh. Tapos ngayon sa huli, hindi pala siya yung nangailangan. Doon pa lang makita ko. Ito yung mensahe na pinakita ko sa inyo, na nahuli ko siya. O, ito yon. Ito yung mensahe nga, mayroong isang lalaki na paharang-harang. Siya yon na sa ginagawa ko, mayroong isang lalaki na katulad yan, na nagbibisi sa akin, nagpa-accept, tapos lumalapit. Ngayon, na huli ko siya doon sa pakay niya. Harang-harang siya kung anong gusto niya. So, lumalabas talaga, tama ako. Kasi, kung hindi na dapat siya nag-message noon eh. Ngayon ko lang nabasa yung message niya. Kasi gusto ko makita kung ano talaga, bakit saan ang galing itong mensahe na wala mo ko ibang kausap na nag-isip ako ng hindi maganda. Siya lang ang kausap ko kahapon na nag-message. So, ngayon, titingnan ko, ngayon yung message niya, na iba ang nangyayari naman. Tila, makita mo, siya rin nagpatunay na hindi siya totoong lumapit. Pero ang pangalan niyo, diba, makikita naman ninyo yung account niya. So, yun yung makikita natin. Kahit kaharap ko ang kausap ko isang tao, hindi ako basta-basta, kumbaga, kung kayo nag-imbestiga, basta imbestigahan lang ninyo. Ako iba. Pag lumapit kayo sa akin, normal ang pakitungo ko. Pero pag nakikita ko na sa dawi na kayo magsagot, doon ko makikita na hindi kayo totoong may problema, hindi kayo totoong lumapit. Katulad nga lumapit sa akin, nakahiga sa kama ha. Sir, hindi ako ng tulong sir. Ay isang bedridden ako. Wala na akong asawa. Totoan ako. Walang nag-asikaso sa akin. Saan yung asawa mo? Wala na. Patay na. Kumbaga, kailangan sir, pangbiling bigas. Di ba? Nasaan? Bakit mati kayo sa puntong ganyan? Kung wala kayo pangbiling bigas, wala kayo pangkain. Di ba? May 3 kayong anak. Mayroon kayong ibang pagkakitaan. Ngayon, lumapit kayo sa akin. Kasi hindi naman sinabi ng Diyos na tumulong ako ng pera. Wala na akong pera. Ang may tulong ko paniniwala. Sabi ko, nagbasa ba kasi nagbasa. Tingnan kong account, wala namang share, walang basa, wala akong makitang galing sa wall ko. So ngayon, ang tanong lang doon, paano mo nasabi na naniwala ka? Di ba? Kung nag-share ka, marami kang share, doon ako maniwala. Ngayon, hihingi ng tulong. Tapos sabi, kung wala kang, maybe, 10,000 pang demand. Sabi ko, 10,000 sir, kahit pa paano, magagamit ko. Wala nga akong pera sa ganito kalaki. Ngayon, hanggang sa, sir, kahit 5,000 ng share, hanggang sa nag-100 na lang. Sir, kahit 100 sir, wala sir. Di ba? Hindi ako gusto ganun basta bumigay. Ngayon, pagkatapos namin, naghiglahid na sa banig siya, hindi ako ganun katanga. Pwede ka naman na maglulong sa banig. Pagkapag-uusap ka sa akin, di ba? Bedridden ka, kaya nga eh. Pero hindi ako ganun katanga, hindi ako ganun ka-inutil. Para bumigay, una-una, pwede gawin ko kahit sino. Bakit nagkipagtawaran ka? Di ba? Una-una, kung talagang totoo kang lumalapit, kung ano lang sagot ko, sagutin mo, kung ano wala, di pa salamat, kumbaga. Pero yung makipagtawaran ka, tapos ngayon, pagkatapos yun, i-block niya ako, hindi ka totoong lumapit, hindi ka totoong may problema. Di ba? So, ganun ako. Kung totoo kayong lumapit, ipakita niyo sa akin na seryoso kayo, keep going, keep going. 3 months, bigyan ko kayo ng 3 months, 2 months, 3 months. Manood kayo ng mga video. Ganoon naman talaga ginagawa ko, hindi naman bago. Yun nga lang, mayroong manubok. Kaya ngayon, tulad nito, sabi ko, huwag kang manubok. Ngayon, sabi hindi siya nanubok. Pero lumalabas doon sa huli niyang sagot, nanubok siya. Kasi sa unang lapit niya, siya mismo. Tapos sa huling message niya, hindi pala siya mismo. Magtanong ako, ano ba totoo? Di ba? So, lumalabas, tama ako. So, yun. Sana marinig niya nanood siya sa live. So, huwag kayong magkakamali. Dahil kahit hindi ko kayo kilala, huwag niyong kalimutan. Ang Diyos ay nasa likod ko. Hindi ako tulad ng mga taong kilala ninyo. Ako, wala akong pipiliin sa gagamutin. Kung totoong may problema kayo, wala akong pinipili din. Kahit sino kayo, wala akong pipiliin. Ginagawa ko talaga kung ano yung utos ng Diyos. Ngayon, kung wali kayo naniwala, huwag na kayo kung ano mga sinasabi dahil babalik at babalik sa inyo talaga. Maniwala kayo sa akin o hindi. Maraming mga patunay na talagang totoo ako ng ginamit ng Diyos. Nakikita na naman ninyo siguro yung mga nagagawa ko. Siguro, bago kayo, masabihin niyo imposible. Pero kung masuri ninyo lahat ng nagawa ko,
ay, baka sabihin ninyo, nagkakamali kayo. Pero huli na pag nangyari yon. So, yun nga, palagi ko sinasabi, kung hindi kayo niwala, hindi, wag kayo magsasabi na kung ano-ano. Dahil babalik at babalik sa inyo yan. So, niwala kayo hindi, wala akong pakialam. So, yun lang. Yung mensahe na yun, siya yun ang tinutukoy ng Diyos doon. Tumalinaw doon sa mensahe rin. So, yun lang. Yun na ba last wish, O, yun na ang last, Brother Nars. Tapos na. Oo. Kaya kung sino yung, ingat kayo. Tulad yung ah, yan o, si Simplicio, yung asawa niya. Binablock ako, ang dami mga sinasabing masasakit. Oh. Ngayon, ano nangyari na? Oh. Di ba? Anong nangyari na ngayon, Simplicio? Ano nangyari sa asawa mo? Yun mo yung mic, yung mic. Ora gyapon brad, di siya ka bakod gyapon. Pero Oh. arang-arang na lang kay makiliyok-liyok naman siya kay na may mga herbal nga mga kuan kay dalabughat ba. Oh. Kaya sabi Kay sa inyo, labughat. yan ang sabi ko nga, huwag na kayo magsalita kung ano-ano pa. Block niyo ako, tapos ngayon, di ba? Tapos ngayon, alam ko, pinagbawalan ka na, di ba? Paundang kay ko, asam kumundang. Oh, yun nga. Pero hindi sa akin kayo gumaling, yung hindi ka makalakad. Oh, tinuod Oh, yun. oh. Kita niyo naman yan. Yan di makalakad dati yan. Hindi makatae yan. Oh, Tinuod yun. Oh. oh. Ngayon, nung gumaling siya, nagsayaw-sayaw pa. Di ba? Kadaot lang kay magsumko dili mo kuan, dili mo apil-apil ano, mo Kaya kuan nga, sa gamay, tuod mo lakaw. kaya nga, Dili ba hindi mo totoo nga hindi totoong mura naniwala nga. Saka, itong pagbawal pa lang sa'yo, tsaka pag-block sa akin, tapos nung nagkasakit na, lalapit sa akin, ibang usapan na yun. Kaya ganun talaga. Kaya kayo mga nanubok, subukan lang ninyo. Di ba? Bukas makalawa, baka sabihin ninyo, nagkakamali kayo. pero nay panahon siya nga maayo kayo. Kaya nga, wala naman Taod. walang pinipili ang Diyos. Pag once na magsasalita ang masakit ng isang tao, wag nasaktan ng Diyos. Wala na tayo. Labas na ako doon. Ako na lang isingit ni brad ning akong ipikasin o abukado, pabilis ko ni. Sige, Ipikasin sige. ko abukado ba. Sige, God bless sa bigkasin ng avocado nimo. Ipakasin mo yan, wala na. Di sagulan ako katong lana sagulan ako lana. Katong imong Sige, sige. gi Sige, sige. Sige, God bless na yan sa abukado na. gagaling ka sa maniwala nyo. Salamat kay Brad. Salamat Sige, kayo sige, sige. Jesus. Oo. So, yun. Maraming salamat sa appreciation. So, binigyan ko kayo ng mga halimbawa para alam niyo kung ano talaga ako, anong nagagawa ko. Kayo mga bago, huwag kayong huwag kayong magsapalaran. Huwag kayong magmakasakali at huwag kayong una-una. Manuri kayo, yun ang sabi ko sa iyo. Manood muna kayo ng video, suriin niyo kung may mga video man na AI, malaya kayo magkalungkat sa YouTube ko, ano bang nagawa ko bago kayo sumugod. Dahil pag nakakamali kayo, iwan ko sa inyo. Baka yung tingnan yung kamag-anak ng Pilipio, yung yung nanay ng pare na daming sinasabing masakit, ulalo-lalo. O, di ba? Anong nangyari? Karoon ng cancer sa dila, namatay. O, di ba? Yun naman yung totoo talaga yan. Kaya, yung pinsan nila ni Jonah, na gano'n din, ang dami sinasabi, nag-attend sa krusada, nag-walk out. Dami mga sinasabi. O, di nga, nagkaroon ng cancer sa dila. O, nagpa-opera pa yata sa kakayan. O, ano ba? Yun yung mga halimbawa ko sa inyo. Totoo talaga yan. Kaya, mag-iingat kayo. Malaya kayo magsabi ng masakit, malaya kayo magsabi kung ano-ano. Wala namang magpigil sa inyo, pero humanda kayo. Dahil ang sinasabi ng Diyos dyan, maraming misaya ang pinasabi ng Diyos dyan. Na tuwing saktan ng dahil nyo, lagi may kapalit. Hindi ba na iniisip na ako ang nagbukas sa pintuan o sa paraiso ng sa kabilang buhay. Di ba? Sino nag-utos sa akin? Ang Diyos mismo. Sino ang nasasaktan? Ang Diyos mismo. O, di ba? So, yun yung si Miski, hindi nasama yata dapat sinama mo na nung Pilipi doon sa video mo na yung bukol, na, yung bukol na nung Pilipi sa liig. Oh, Brother Nars, pero yung AI, i-detect nila yung pinaka grabe na impact. So, ang lumalabas talaga yung 50 years. Yung Kasi, 50 years. kasi may time limit eh. Kasi pag masyadong, pwede ko naman i-special kay Manong Felipe din. Gagawa ko. Anong Pilipi, special ka?
O, gagawa ako para sa'yo, Manong Felipe. Para sa taga Cebu. Oo. Eh, siya pa naman yung ano, witness ko na nandoon kami sa sasakyan, papunta kami na ano doon, Toledo, yung mamaligo kami. Sabi ko nung Felipe, dahil umpisahan ko itong Cebu sa mga krusada ko at pinupuna ko yung mga santo ninyo, dito ang malaking trahedya na tatama. O, di ba? Sinabi ko ba sa inyo nung Felipe? Hindi. Nung Felipe, sinabi ko ba sa inyo? Oh, kita mo, upuan, narinig niyo yan, hina lang kasi malayo sa... Lumapit kayo ng Pilipi, baka sabihin, wala. Maganda yung malinaw. Magsalita kayo bilang lalaking tunay. Kaya kayo nagka-open akong microphone. Yan. So yan, yung hindi pa tayo. Oh. Yan, kayo taga Cebu, nandiyan na si ng Pilipi, taga Cebu yan. Sa lugar nila sa, doon ako nagkrusada. Yung sa Ginapsan, na, yung di ba yung nung Felipe, yung Madrid na mag-attend sana, hindi natuloy kasi may meeting sila? Tama ba yun? Yung umangkin lang yata ang naka-attend sa krusada. Oo. Yung mga Madrid na ginamot ko, Madrid sa Cebu, na ayun, alam nila ng krusada ako sa kanila ng Felipe, gusto mag-attend pero hindi natuloy kasi may meeting sila. Di ko alam kung naging dahilan lang, pero at least, mabangkita rin natin na may Madrid na nakakaalam sa ginagawa ko. Bakit? Kung gusto nila akong patayin, pwede naman sabihin na, pare, sinang Solalo, nandun sa Ginapsan, no? So, nakailang balik ako doon kayo ng Felipe. Tatlo ba ng Felipe? Dalawa? Dalawa tayo sa Ginapsan. Dalawa. Tapos sa Balamban, dalawa din. Yan siya nung Felipe ang sinabihan ko. Nung Felipe, dahil nag-upisa ako Cebu, sisiguro ko sa inyo, may malaking trahedyang dating sa Cebu. O ngayon, ano nangyari doon sa Cebu? O, di ba? Oo, Cebu. Yung daming namatay. Di ba? Yun ang sinasabi ko. Ayan, sinong Felipe, sinabihan ko yan. Kaya, hindi tayo nagkikwento ng empty. Talagang kinikwento natin ang totoo, ang katotohanan. Yun yung natin dito. Kaya, yun yung mga lumalabas sa AI. Brother Nurse, pwede ko i-share sa kanila yung Spotify. Baka hindi nila alam. Oo. Yung lalo na yung nasa US or even sa other countries na walang time sa YouTube, para sa sasakyan lang nyo i-play ba sa CarPlay. I-download nyo yung Spotify. Marami naman Sa totoo lang, Brother Nurse, I cannot remember kung anong mga website na nagawa ko. Marami kayong podcast I-share ko yung screen, ha? Sige. So, ang gagawin nyo, this is the screen right now. This is another podcast. Yung kung hanapin nyo, kasi mahirap hanapin, i-type lang nyo yung Spotify. Yan. Ngayon, ito na, lalabas. Tapos mag-create kayo ng account. Tapos hanapin nyo sa search pangalan Narciso Olalo. So ito yung podcast ni Brother Nar. So nandito lahat yung ginawa ko. Hindi man lang this year. Noon pa ginawa ko na ito kasi yung mga ito yung latest siguro kasi sometimes mas madali kasi Pagsama dito. natin si Narciso Olalo para sa mga taga-sulit. Ayan. Yung bedbug, hindi ko pa na-post kasi it takes hours to post reels na more than 15 minutes kasi di ba normally 1 minute man lang. Kaya yung na-post ko posted ko na ito pero hindi pa lumabas sa Facebook. Yung lumabas ngayon, kahapon ko pa in-upload yun apat na computer naka-on kahit nasa school ako i-on ko para running siya at malalaman ko na lang sa cellphone na your reel is live. So ito yung Spotify ni Brother Nurse. May English version. Ang priority ko Filipino sa Facebook. Pero sa Spotify kasi worldwide English like this. So you simply play and then while you are driving going to work, You know how this works. Take the sources you give us, we dig in, and we try to distill what's really going on. And today, we are really jumping into the deep end. We're looking at claimed spiritual authority, faith healing, and some extremely sharp institutional critique. All centered around one figure. okay,
Okay, so you can listen lalo na male ikaw sa US. Kasi yun ang ginagawa ko eh, pag kasi naririnig natin si Brother Nars, pero pag nagde-drive ako, lalo na traffic, sometimes 2 hours ako going to school, ay hindi ko maano, I will just turn on my podcast, parang walang nangyari. So anyway, sa lahat, you need to upload sa app. Spotify, pwede din ito, marami man siya. Maghanap lang kayo, i-type, ang gagawin nyo, type nyo, Narciso Olalo. If you don't want YouTube, or even the name Narciso Olalo, pangalan lang, lahat ito Narciso Olalo, lumalabas talaga lahat ang mga ginagawa niya from Instagram. Kung titingnan nyo yung Instagram, kung may Instagram kayo, dapat i-add nyo si Brother Nars. Ito, makikita yung dito lahat ng ginagawa natin sa Facebook, nasa Instagram, X account, Pinterest, Blogger. So ito, like this. Ang ginagawa ko, nilagay ko ang graphics, yung infographics. Tapos may link din para pupuntahan nila sa YouTube. Ganito din sa Sabongero. Yan. Tapos ito ang link. So Narciso Olalo. So I maintain the name Narciso Olalo para ang tao madali makita si Brother Nars. Tapos yung sa YouTube natin, kung i-type nyo YouTube, kung wala kayong account, you simply type in Narciso Olalo, lalabas din dito. Ito na yung pinaka-latest Usapan natin ngayon. Tagalog, may English version. Pwede, actually, Brother Nars, pwede natin i-translate in 100 languages. Pero, kasi ang sabi ni Jesus, priority ang Filipino, which is Oo, kasi doon eh. country. Oo nga. Oo, so yun lang, Brother Nars. Hindi, before that, sandali ha, i-share ko muna. Yung Narciso Olalo podcast. Ito. Diba, Spotify? Ito. Pwede din ito kay Brother Nars. Nandito din. Available siya worldwide din ito. Kahit nasa Europe ka, you can still play this when you are driving. See, the surot, Narciso Olalo versus surot, the bed bag. So I have Filipino translation, English translation. Actually, may Cebuano translation. Pero alam ko na ang mga Bisaya, matalino yan. Kahit Filipino, they can still converse, they can understand. So, kasi time consuming kasi pag ilagay ko pa yung Cebuano na language. So, yun lang. Thank you. So, maraming salamat, Miss Kay. Oh, kita ninyo. Sa sinasabi nga ni Miss Kay, ngayon lang, sinasabi niya, noon pa pala niya ginawa. O doon sa mensahe, di ba? Pinakita na sa mensahe na yung babaeng gumawa na sama-sama niya yung kawayan na sinabi ko nga sa paliwanag kanina na walang ibang gumawa nito kung sa sinasabi nagawa niya iba din na talagang tutong ginamit tayo kasi nga totoo nga talaga akong ginamit, totoo ang kausap ko ang Diyos. Kaya nga pag nagtanong ako, sumasagot talaga siya. Yun nga, so based doon sa sinabi ko rin, hindi lang naman kay Miss Kay, pag may tinatanong talaga ako sa mga kausap ko, talagang sumasagot siya. Oh, yung di ba, tinanong ko tungkol kay Marcos noon, nagpakita siya na si Marcos ang nasa likod nung nasa bus. Di ba tungkol sa korupsyon, di ba? Nung lumabas din si Marcos din ang nasa likod ng korupsyon, di ba? Pinagtakpan nga nila, yun yung nasa likod siya ng bus. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Para sa inyo, pag hindi kayo nakasunod sa akin, sabihin talaga niyo imposible. Walang ibang words na gagamitin ninyo. Imposible. Pag sinabi kong kausap ko ang Diyos, sasabihin talaga nyo imposible. Kasi wala pang tao na tulad ko na ginawa ng kausap ng Diyos. Pero pag intindi nyo yung sinabi ng Diyos na nabirwa ka sa napili ko, dahil ikaw tunay na naniwala, bibigyan kita ng power of mind. Kung anong laman ng power of mind, tapos ano yung laman ng power of mind sa mga baguhan, ang sinabi ng Diyos. Na ang power of mind mo is powerful yan. Una, kakita ka kung anong meron sa tao. Oh. Ngayon, pag nakita ko isang meron sa isang tao, sa aura, alam ko kung anong kasi tao ka. Pero hindi ko alam kung anong pinagagawa mo. Ngayon, ang sinasabi ng Diyos, mas lalong powerful yan pag naging espiritu ka. Dahil makita ka, nakasalanan ng tao, buhay man at patay. Kahit matagal lang namatay. Ito nagagawa ko to. Ngayon, ang higit sa lahat,
Mas lalo powerful yan pag nag-espiritu ka dahil makakita ka ng parating. So, ito yung mga sinulat kong mga parating. Umpisahan natin sa pagiging Yolanda, gera sa Ukraine, Mama sa Pano, gera sa Marawi, yung sa Maui, sunog, at iba-iba pa. At marami pang iba. Ngayon, ano ngayon sasabihin ninyo? Alam mo sabihin ninyo, imposible. Hindi na imposible yan eh. Paano nag-imposible? Nandun na nga sa sinasabi ng Diyos na power of mind eh. Nagagawa ko na nga lahat eh. Ngayon, bukod doon, mayroon pang bonus ng Diyos sa inyo. Anong bonus? Yung sinasabi ng Diyos na manggamot ka at mangaral. O, boses pa lang marinig ng tao sa iyo, gagaling sila. Saan kayo makakita ng gamot na boses? Marami akong ginamot na boses na instant. Meron akong mga pinalayas na sinasabihan na boses lang, instant. O, doon pa lang nakita na natin. Ngayon, hindi lang yon. Ang ginagamot ko, physical, mental, at spiritual. So ano ngayon? Yung boses, ginagawa ng boses. Yung pagtuturo ko doon sa tamang paniniwala. Yung pagpuna ko sa maling turo at paniniwala. Ito yung boses na mapaniwalaan lang ninyo, yung sinabi nga ng Diyos, na boses para marinig lang sa iyo, gagawin sila. Kung pinaniwalaan ninyo, tulad ng mga turo sa ninyo, na namulatan, sa simbahan, tulad ng padasal, pamisa, o ano, ngayon, itong padasal nga lang, bigyan na kayo ng halimbawa, ang sinasabi ng simbahan ninyo, mga pare ninyo, mga pastor ninyo, ang dasal ay, pagsama-sama ay powerful. O, turo talaga yan ng simbahan yan eh. Noong pa, maliit pa tayo, di pa tayo pinanak, yun na yung turo. Kaya kayo, mga naniniwala, talaga niwala kayo. Kaya, simba kayo kasi dasal na powerful. Ngayon, tatanong ko sa inyo, saan ninyo nakikita ang dasal na pagsama-sama ay powerful? Hindi ngayon napatigil ang korupsyon sa Pilipinas eh. Ito nga ngayon din yung si Marcos, hindi ninyo napapababa sa pwesto na kita naman yun na adik. Oh. Ba't hindi nyo sa pagdasal ninyo, nagsasama kayo lahat ng mga reliyon, sama-sama kayo lahat ng miyembro sa loob ng simbahan. Magdasal lang kayo, Panginoon, pababain mo na si Marcos sa pwesto niya kasi adik siya. Automatic bababa si Marcos sa power ng dasal ninyo. Bakit hindi nyo nagawa yan? So anong ginawa ng Iglesia ni Cristo? Nagrally, napababa, pabarit, hindi rin. So, hindi totoo na ang dasal ninyo ay powerful. Kaya hindi nangyari. Pero kung ako ang magtuturo, kung ano ang magpababa kay Marcos, paniniwala. Kung naniniwala si Marcos ng relihiyon, o Diyos, na ang Diyos ay pag-ibig, at ayaw ng Diyos na ang gawain niya, check, bababa si Marcos. Pero dahil sa gawain pa lang niya, wala na. Hindi na makatao, hindi na maka-Diyos. Sa pagpapasok pa lang niya ng adik siya, based doon sa sinabi ng kapatid niya, talagang hindi na siya maka-Diyos, hindi siya makatalat. Ganong ginagawa niya, puro korupsyon. Di ba? Isa-isahin natin lahat yan eh. Makabihis sa mga na sinasabi ng mga nasa baba, siya mismo talaga ang nasa likod. Hindi ka lang niya aminin. So doon pa lang, yun ang sabi natin na demonyo ang kalooban ni Marcos. Kasi yun ang paniniwala ko, ng demonyo ay tao. So yun, isa yan sa masira ang sinasabi ninyong paniniwala na ang dasal ay powerful. Dahil hindi nangyari eh. So, ayun. Sino ang doon? Kaya kayo din. Kasi naniwala kayo na dasal yung powerful. Yung wala din pala. So, hindi totoo. So, ang lumalabas, sinungaling, panluloko, panlilinlang, ang ginawa ng mga pare at pastor ninyo. Yun naman talaga yun. So, malinaw doon. Yan, yun nga, sabi ko sa inyo, na totoo talaga akong pinagutusan. Kaya sabi nga ng Diyos, manggamot ka at mangaral. Iligtas mga tao. Ano ba pangaral ko? Di iligtas ang mga tao. Kasi ang sabi ng Diyos, the words of God umsikap kami. Kung ano yung lumalabibig ko, preparation ito. Dahil maghukom ang Diyos, dito alam kung kailan. Pero malinaw doon na utos ng Diyos. Kasi bakit utos? Dahil ang parumay na pinagkaloob niya, nagagawa ko kung anong laman doon. Nangyayari, boses ko, papagaling. Makakita ako ng anong mirasyon ng tao. Makakita ko ng taong buhay at masabi ko mamatay. Marami dyan na nasabi ko buhay pa, wala sakit o may sakit. Na alam ko mamatay. O ano, sasabihin pa ninyo na imposible. Posible na kasi nagagawa ko. Sabihin nyo, paano mo patunayan na kausap mo ang Diyos? Hindi, ilatang natin. Ako din magtanong sa inyo. Pagkatapos yung magtanong, paano nyo masabi na pinagutusan kayo ng Diyos? Anong patunay ninyo? Ipakita din. Ngayon, pag hindi nyo mapatunayan, ay din, periswag kayo. Isa-isahin kayo. O, pare, sunod naman na nakapila na pastor, ganun din. Sunod nakapila pare, ganun din. Baka hanggang sa dulo, ubos ang pare at pastor ninyo. Ganun din. Di ba? Kasi, sa haba ng panahon, sinasabi nila, pinagutusan sila ng Diyos. Tanong natin, saan nga natin makikita na pinagutusan sila? Kaya nga, simple nga lang siya sabi ko, pag nag-utos kayo sa isang tao,
na may palakad kayo, hindi kayo pa payagan na kukunin ng isang bagay na walang otorisasyon na pinadala ninyo. Kailangan magsulat kayo o pirmahan ninyo. Ang kaibahan nga lang, dito sa akin, walang pirma. Pero may makikitang patunay. Sinabi ng Diyos, ang otorisasyon, itong power of mind. O dalhan mo tong sulat, pirmahan ko. O di ba, ganun yun. Ito sa Diyos, ito, power of mind, dalhin mo to sa sanlibutan. Patunayan mo sa tao na pinagutusan kita. Busis mo makapagaling. Makakita ka ng kasalanan ng tao, buhay man at patay. Makita ka ng taong buhay na mamatay. Makita ka ng parating. Itong lahat na to, nagagawa mo yan. Pakita mo sa mga tao. Ito yun ang otorisasyon na sinasabi ng Diyos. Ay, pare at pastor ninyo, pero ba silang may ipakita ng ganito? Wala. So patunay yan, hindi sila pinagutusan. Anong gawain nila? Mangmolestya, mangrip, mangloko, manglinlang. O di wala silang patunay. So hindi sila pinagutusan. Di ba? Ganun lang kadali. So walang salitang sasabihin niyo na imposible. Posible lahat na nagagawa ko lahat ito dahil sa power ng Diyos na pinagkaloob. Kaya hindi ako aabuti ng 16 years sa ginawa ko na to kung ako ay sinungaling. Puro na kaso ang inabot ko kung hindi ako totoo. Dahil kung sa korte, ganun ang tanong nila, sinong katapat ko? Pare at pastor, yun ang sabihin ko. Handa ako magpakulong, handa ako magpabitay. Kung mapatunayan ng mga pare at pastor na nagdemanda sa akin, kung ano mang demanda ang isampan na sa akin, kung mapatunayan nila na totoo silang pinagutusan. Kasi matagal na nila itong tinuro na pinagutusan sila ng Diyos. Ngayon, kung mapatunayan sila, handa ako mamatay, handa ako magpakulong kung gustong kulong. Pero kung hindi lang mapatunayan, sila din ang i-firing squad. Ganun lang kadali. Pero walang nagmakasakali. Dahil alam ninyo at alam nila na totoo ako talaga. Eh bakit naman yung Santo Papa ninyo eh? Buhay pa Santo Papa ninyo, sinulat ko, mamatay ang Santo Papa ninyo. Oh, 2 buwan lang nakalipas, namatay ang Santo Papa. Ay, posible pa rin. Sige, payagan ko na kayo, imposible. Kasi puro may imposible sa inyo. Yan naman daladala niyo, imposible. Kaya hindi imposible din na totoo ako. Kasi nagagawa ko lahat. Kung ano man yung sinabi ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos, kanya talaga yun. Nangyari. Ay totoo, kausap ko siya. So, ganun lang kadali. Maraming salamat sa inyo at maraming salamat, Miss Kay.